Tayo po munang lahat ay lumapit sa isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa sandali ng ito ng aming pagsamba. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay dakila, Ikaw ay makapangyarihan, Panginoon, at ito ay pinakita mo sa amin, lalo na sa aming buhay, Panginoon. Sa mga sandaling ito, kami po ay patuloy na magpapakumbaba sa iyong harapan habang kami sumusuyo sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na i-humble mo po yung aming heart sa pagharap sa iyo. Tulungan mo kami na ang aming puso ay maging maturuan ito ng pusong naglilingkod sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa mga sandali ito, dalangin namin ay mapuri ka namin, O Diyos. May taas ang iyong pangalan at bibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pagkabayan mo kami, O Diyos, sa aming oras. I-bless mo po itong time namin, Panginoon. At may pagdalangin namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy. Makikita po natin ang ating scripture reading sa ating mga program. Basahin po natin, samahan niyo po ako. Makikita natin to sa Awit, chapter 118, verse 1 to 6. Tayo po lahat, sabay-sabay. Pasalamatan ang Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ang lahat ng mamamayan ng Israel ay magsabi, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ang lahat ng mga angka ni Aaron ay magsabi, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ang lahat ng may takot sa Panginoon ay magsabi, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Sa aking kagipitan, dumulog ako sa Panginoon, at ako'y kanyang sinagot at iniligtas. Kasama ko ang Panginoon, kaya't hindi ako matatakot, ano man ang magagawa ng tao sa akin. Ito ang salita ng Diyos. So amazing, Lord, we've come to give Him thanks for all You've done. Because of Your love, we're forgiven. Because of Your love, our hearts are clean. We lift You up. Because of Your love. As we come to Your presence, we remember every blessing that You poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we've come to give You thanks for all You've done. Because of Your love,
Sinasamba at nagpupuli kayo kami sa iyo, O aming Diyos, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Matapat ka sa lahat ng iyong ginagawa, Panginoon. Ang iyong pagiging soberano sa buhay namin ay tinatanghal namin ngayong umaga. At sinasabi namin, nagtitiwala kami, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay sa iyo, sa lahat ng iyong ginagawa, sa mga bagay na pinuhulpulutan na mangyari sa aming buhay, pagsubok man, pagpapala man, sa mga taong aming kabahagi sa mundo na ginagalawan, sa mga pinangahawakan namin, mga trabaho, mga pinagkakaabalahan namin, mga pag-aaral, ano pa man, bawat aktibidades, Panginoon, dito sa lupa, bawat isa sa amin, nasabi namin, tinatanghal ka namin, Panginoon. Alam mo, sakto kung ano po ang mga nangyayari sa aming mga buhay, ang mga desisyon na aming dapat gawin, ang aming mga kaligayahan, katuwaan, kasayahan sa buhay, ganun din, Panginoon, ang mga kapaghatian at mga pagsubok na aming hinaharap. Salamat sapagkat tapat ka, O Diyos. Tapat ka sa iyong salita, tapat ka sa iyong mga pangako, at hindi mo pababayaan ang kahit sino man sa amin, Panginoon. Patuloy ka nga, O Diyos, na kumilos sa aming mga buhay. Tulungan mo kami sa lahat ng aming pagsisikhay. Lagyan mo ng lakas ang aming mga puso upang patuloy naming panindigan na kayo, O Diyos, ang nagbibigay ng katuparan ng lahat ng aming mga ninanais. Kayo ang tagapagbigay ng pinakamimithi ng bawat isa. Kaya nga po, dalangin namin ngayong umaga, patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. Mangusap ka sa iyong makapangyarihang kaparaanan sa pamamagitan ng Santong Espiritu upang ang patnubay ay patuloy ng mamahagi sa aming bawat buhay. Salamat po, Panginoon. Ikaw at ikaw lang ang karapat-dapat sa aming pagsamba, sa aming pagmamahal. At salamat din, Panginoon, minahal mo kami at tinuturuan mo kami paano mabuhay. Sinasamba po namin kayo ngayong umaga. At tinadala din po namin sa iyo ngayong umaga ang pangangailangan ng mga kapatid namin. O Diyos, patuloy kang kumilos sa aming kapatid na si Brother Jay sa kanyang struggle ngayong, Panginoon, sa kanyang sakit. Patabayan mo siya, Panginoon. Patabayan mo siya, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na milagroso ang iyong pagkilos sa aming mga buhay at maging kay Brother Jay, Panginoon. Umaasa kami ng complete, total healing sa kanya. At muling pananambalik niya, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Sa masiglang pakikipagrelasyon sa kanyang buong pamilya, sa kanyang kasipagan, sa kanyang pagtatrabaho, at sa lahat po ng kanyang ginagawa. O Diyos, ang iyong habag, ang iyong biyaya, patuloy namin hinihiling para kay Brother Joe. Kaya din po yung mga kapatid namin may sakit, patuloy kang magbigay ng kalakasan sa kanila, kay Sister Alice, Panginoon, at sa pamilya po nila. Ang biyaya mo ang siyang patuloy na dumaloy upang palakasin sila sa gitna ng mga pagsubok na hinaharap. Ganun din, Panginoon, ang mga senior citizen namin, mga kapatid namin sa Mayco. Kayo po ang patuloy na pumatnobay sa kanila, tumulong sa kanilang mga struggles. Babalitaan po namin yung mga request nila, panalangin nila sa kanilang puso, ang hiling po namin na Diyos, mabuti na pagpalangin sila.
Tulungan sila, O Diyos, sa kanilang ginagawa ngayon at sa pangkasalukuyan. Gawin mong masigla ang kanilang pag-iisip, Panginoon, at masigla sa pananampalataya. Dalangin din po namin si Pastor Raymond na may sakit, iingatan mo at pagpalain at panumbalik mo ang lakas sa kanyang katawang lupa, maging normal po lahat ang kanyang katawan. Ganon din po si Juday at si Pastor Jomel. Ang dalangin namin sa anumang balakin nila sa kanilang buhay, kayo po ang magabay at pumatnubay. Salamat, Panginoon, sa nag-asawang ito at sa paglilingkod ni Pastor Jomel sa iyo. Si Pastor Vince, Panginoon, dinadalangin din po namin ang kanyang patuloy na kalakasan sa paglilingkod mo doon sa mga pastor dito, lalo na sa Pilipinas. Dalangin po namin na matapos niya yung kanyang inductive study sa Genesis at nawa po ay maraming maabot upang maunawaan namin ang pagiging soberano mo, O Diyos, sa lahat ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat din kay Pastor Norman, sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, maging sila may pangangailangan, binubulog po natin at sa iyo, pagpalain mo sila. Ganun din po, Panginoon, ang mga kapatiran na nandito ngayon, kapuyo sa bawat kaliwa namin o kanan, bata, babae, at saka lalaki. Panginoon, ang aming buhay ay sa iyo. May nakikita mo ang pangangailangan namin bago pa namin ito hilingin sa iyo. And Lord, we pray for your grace and we pray for your mercy upon our lives. Pagpatuloy mo, Diyos, ang maluwalhating gawain mo sa aming buhay. And Father, we believe that you allow us to have success in our lives and that you have given us visions and dreams and that it is you who will fulfill it, God. So we thank you, Lord, for everything that you are doing in our lives. Pagpalain mo din ang Faith Christian School. Patuloy mong paunlariin ang paaralang ito. Punuin sila ng maraming mga tagumpay. Ang kanilang mga estudyante ay mag-excel sa lahat po ng bahagi ng curriculum nila, sa sports at saka sa academics at lahat po, Panginoon, maging mga teachers po nila, pagpalain mo at bigyan mo ng kalakasan, bigyan mo sila ng katatagan upang maitawid nila ang dapat nilang ituro sa mga bata. Maging estudyante po ng Faith Christian School at ang pamilya nila, pagpalain mo. Dakilang Diyos, napakabuti mo po. Salamat po, minahal mo kami. Salamat na kumilos ka sa aming buhay, inabot mo kami upang kami sa aming mga puso ngayon ay tutunang mahalin ka din, paglingkuran. Ngayong umaga, patuloy ka pang kumilos sa aming kalagitnaan, mausap ka sa bawat isa, gamitin mo si Pastor Norman sa pagpapahayag ng salita upang palakasin at pagtibayin ang bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri, O Diyos. Sa iyo ang kaluwalhatian. Tanging ikaw lamang ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng atin. Ito po naman po ang panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas. Tayo po ay dumako sa salamat sa pamamagitan ng pagkakaloob. Magbabasa po natin sa 2 Korinto chapter 9 verse 7 to 8. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi nanghihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ayon ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa pag-aalaw mo, Panginoon, na gamitin ang takong ito na maging daluyan ng iyong blessing, Panginoon. We pray, O Lord, na to continue to bless us, O Lord, lalo na sa mga daily needs ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo na sa aming mga spiritual needs. We pray, O Lord, na kayo po ang manguna
sa amin sa araw-araw. because it's Panginoon po sa mga problema na aming nadadaanan sa tuwing na Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat din sa mga kaloob namin, Panginoon. Kaloob dito ng mga patiran. Dalangin namin na magamit po ito at magpapuli ang pagpalagaan at iyong salita. Maraming salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lifefield Church, let's give it thanks. because it's even Jesus Christ, His Son. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa ating pong magsisimula ay nais kong basahin ang aklat ng Pilipos, Kabanata 4, talatang 11 hanggang talatang 13. Hindi ko sinasabi ito dahil may pangangailangan ako, sapagkat natutunan ko na maging masaya kahit anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magkikahos, alam ko rin kung paano managana. Sa lahat ng bagay at anumang kalagayan ay natutunan ko ang lihim sa pagkabusog at sa pagkagutom, at maging sa kasaganahan at kasalatan. Ang lahat ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Ang pagbibigay po sa atin ng Diyos para sa pang-araw-araw na biyaya ay dapat siyang magbigay daan sa atin sa pagkakaroon ng kakulangan o kasaganahan man sa ating mga sitwasyon. At kung atin pong papansinin, binanggit po ni Apostol Pablo na ang lahat ng bagay ay aking magagawa. Ito po ay patunay na hindi lamang mga madadaling bagay kundi sa lahat ng mga bagay. At ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Gayon din ay pinatitingkad nito ang isang nakakamanghang pangako ng lubusan. Napupunuan ng ating Diyos ang bawat kailangan natin sa Kanyang mga kayamanan, sa Kanyang kaluwalhatian, para sa ating Panginoong Hesus. Ano po ba ang kahulugan ng bawat pangangailangan? Ang ibig pong sabihin nito, ito po yung mga kailangan natin para magbigay ng luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, maaaring kasama ang mga sandaling tayo nagugutom at may mga kakulangan sa buhay. Sa madaling salita po, ang pagiging kontento ay dumadaloy mula sa ating pananampalataya sa Diyos na kailanman ay hindi magkakamali sa pagkakaloob ng ating mga kailangan, maging sa mga oras ng kasaganahan o ng mga oras na tayo may kakulangan. Ibig pong sabihin, maliwanag na ang pag-iimbot o ang pagiging sakim ay eksaktong kabaliktaran ng ating pananampalataya. Ito po ay ang pagkawala ng ating pagiging kontento sa ating Diyos. Now, what happened? Magsisimula po tayo maghanap ng iba pang mga bagay upang mapunan ang mga pananabik ng ating mga puso na ang katotohanan ay tangiang pagkakaroon lang ng Diyos ang siyang tugon sa ating mga kakulangan. Ang pagiging hindi kontento ay siya pong digmaan ng kasakiman at hindi pagtanggap sa mga ipinangako ng Diyos. Na tanging siya lamang magiging kailangan natin sa bawat kabanata ng ating buhay. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusap ngayong umaga, nais ko pong anyayahan ng bawat isa na basahin ang ating teksto ngayong umaga na ating matatagpuan sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 13, talatang 5 hanggang talatang 6. Iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami pumuli ay nagtipon at makapag-aral ng iyong dakilang salita. Kayo po ang aming patnubay o Santo Banal na Espiritu, gabayan niyo po ang aming pag-uusapan, nawa tumimuli sa puso ng bawat isa kung ano man ang aming matututunan ngayong umaga. Gabayan niyo po kaming muli, Panginoon, itong aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Paano ba natin lilinangin o pagyayamanin ang kahalagahan ng pagiging kontento, partikular sa ating mga buhay?
Sa unang bahagi po ng ating talata na binasa, nakita po natin na tayo po ay pinaiiwas sa pag-ibig sa salapi. Ibig pong sabihin ng pangunahing punto po dito ng mayakda ay hindi siya nakatuon sa salapi, kundi sa pag-ibig natin sa mga salapi. Alam niyo po, ang pagiging kontento ay higit pa sa ating pananaw kaysa sa ating mga kalagayan, hindi po ba? Ngunit maging sa gitna ng bayan ng Diyos, ang Israel, ang tunay na pagiging kontento ay hindi po ito karaniwan. Sa katunayan po, kung ating ibibigay ang lahat sa isang tao ng kanyang gusto, sa sandaling iyon, hindi lahat ay magiging lahat. Magkakaroon na ng kakulangan. Ito po ay dahil sa nawawala yung pagiging kontento ng isang tao. Pwede po nating tanungin ang ating mga sarili ngayong umaga, baka tayo po ay ganito rin. Bagamat bibihira, subalit ang pagiging kontento ay makakatulong sa paglago ng mga mananampalataya. Ang katagapong maging kontento ay nagpapahiwatig ng isang utos, maging kontento sa kung ano ang mayroon ka. Now, isa lang po ang ibig sabihin nito, ang pagiging mareklamo tungkol sa ating mga kalagayan ay isang paghamon sa pag-ibig at kabutihan ng ating Diyos. Bakit po? Dahil kung hindi ka kontento, pinapahiwatig mo na siya ay hindi nagkakaloob ng mga kailangan natin. Kaya po, tayo ay nagkakasala kung tayo ay hindi kontento. Katulad po ito ng pangyayari sa ilang kung saan ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay nagkasala. Now imagine this, katatapos lang ng Diyos na iligtas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto at mahimalang tinulungan ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit sa halip na magpasalamat sa Diyos, ang kauna-unahan nilang bungad sa ating Panginoon, nagreklamo po sila tungkol sa kanilang mga paghihirap at nagbanta pa na babalik na lang sila sa Ehipto. At maging hanggang ngayon sa ating panahon, marami pa rin po ang ganitong pag-iisip, masyadong makasarili. Now, balikan po natin ang sinabi sa kabanatang 10 ng Aklat ng Hebreo, ang talata po ay 32, kung saan may paalala ang mayakda. Alalahan ninyo ang nagdaang mga araw, matapos kayong maliwanagan, matibay kayong nanandigan sa mga gitna ng mga pagtitiis at pakikipaglaban, sapagkat kinahabagan ninyo ang mga bilanggo, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkamkam ng inyong mga ari-arian. Palibhas ay alam ninyo na mayroon kayong makakamit na higit na mas mabuting kayamanan at ito'y magpakailanman. Kaya nga, huwag ninyong sayangin ang inyong pagtitiwala sa Diyos sapagkat nagdudulot ito ng dakilang gantimpala. Maayos po ang kanilang paglilingkod, kaya lang biglang nagbago. Marahil pagkatapos na masamsam ang kanilang ari-arian, tiyak na nagkaroon sila ng pagkabalisa. Kaya ngayon, ang ilan sa kanila ay nakatuon na sa pagbawi ng kanilang mga ari-arian. Kaya po ganoon na lang ang paalala sa kanila ng may akda. At tandaan po natin ito'y paalala rin sa bawat isa sa atin sa kasalukuyan. Ibig sabihin, tiyak na magkakaroon din tayo ng problema sa sandaling maghangad tayo ng mga bagay na material. At dahilan po sa paghangad nila na mabawi at masamsam muli ang kanilang mga material na mga bagay, nawala po yung tinatawag na pag-ibig na pangkapatiran. Nasa aklat po ng Hebreo, Kabanata 13, talatang 1. Kaya nananawagan ang may akda na magkaroon ng pagiging kontento at ito'y pinakita niya sa kanila kung paano ito pagyamanin. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging kontento bilang isang Kristiyano? Ito po ay disposisyon ng ating pag-iisip. Maaring tayo tahimik at hindi tayo nagrereklamo. Nakalaan ang ating puso sa ating Panginoong Diyos, maging sa ating panlabas na mga alalahanin. Hindi tayo naiinggit sa kalagayan ng iba, lalo't nakikita natin na mas maunlad ang kanilang kalagayan. Wala rin tayong takot sa pagkabahala tungkol sa mga hinaharap. Now, paano ba natin mapapaunlad at mapapanatili ang ganitong sistema bilang isang Kristiyanong kontento? Dapat po natin mapagtamto ang mga ilang bagay. Una, ang mundo ay patuloy na naglalayong ipadama sa atin ang kawalan ng kasiyahan.
Mapapansin niyo po ang lahat ng advertisement sa TV, sa billboard, sa mga babasahin, sa internet. Ang lahat ng ito ay pawang idinisenyo upang isipin natin, mga tao, na kailangan natin ng produkto nila para tayo maging masaya. Tanong ko lang po, mula nang kayo pinanganak, ilang komersyal na ang inyong napanood at tinangkilik? Mga patalastas na may kinlalaman sa mga pagpapaganda, pampapayat, pampatubo ng buhok, pampaputi, at kung paano umunlad ang iyong negosyo. Mga kapatid, dapat lang siguro na labanan natin ang impluwensya ng mundo dahil napakalakas nitong tangayin ang bawat isa sa atin, pababa at palayo sa banal na kasulatan. Now, don't get me wrong po sapagkat alam ko iniisip nyo, sasabihin nyo si Pastor ay KJ. Subalit bago tayo pumunta sa mas malalim na talakayan, dapat nating tugunan ang tanong na ibinabangon ng ating teksto sa ating pinag-uusapan po ngayong umaga. Masama bang hangarin na mapabuti ang ating kalagayan sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagkakaroon ng maayos na kita sa buhay? Or ang kabaliktaran ng tanong ay dapat ba tayong maging walang pakialam sa mga material na bagay at sa ating kalagayan sa pananalapi? Dapat lang ba na tayo magpaanod sa buhay na ito sa daigdig para tayong mga zombies, mga walang ambisyon? Katulad po ng maraming prinsipyo sa banal na kasulatan, mayroong isang balanse na dapat nating panatilihin sa pamamagitan ng paghawak sa tila magkasalungat na katotohanan sa pag-ikting. Sa isang banda, kinukondena po ng banal na kasulatan ang katamaran at tinatawag tayong na magtrabaho ng husto para matutusan ang ating mga pamilya at ang ating mga sariling pangangailangan. Matatagpuan po natin to sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, talatang 4 hanggang talatang 5. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang nag-iimbak ng pagkain kapag anihan ay anak ng marunong, ngunit ang anak ng laging tulog kapag anihan at kahiyahiya. Sa ikalawang Tesalonica, Kabanata 3, talatang 10, atin po mababasa, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, hindi rin siya dapat kumain. Sa banal na kasulatan po, ang kayamanan ay bilang tanda ng pagpapala ng Diyos. Kawikaan, Kabanata 10, talatang 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ito po ay nag-uutos sa atin na ating pangasiwaan ng pera at ari-arian ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos na mabuti at magkaroon tayo ng pag-iintindi sa kinabukasan at disiplina upang maibigay ang inaasahang mga pangangailangan sa hinaharap. Subalit sa kabilang banda po, binabalaan din tayo ng Diyos tungkol sa mga panganib ng kayamanan. Gayun pa rin po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, talatang 4, ang kayamanan na hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Mateo, Kabanata 11, talatang 23, kaya sinabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod, sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, habang pinanghahawakan mo ang katotohanan ito, dapat iyong maging motibo sa paghahanap ng maraming pera ay ang para hangaring matugunan ang mga lehitimong pangangailangan nating personal o sa pamilya upang tayo ay hindi mailagay at maging pabigat sa simbahan o sa lipunan pagkat ito'y nararapat. Sa katunayan po, ang pagnanais ng mas maraming pera upang makapagbigay ay higit na mabuti. Ikalawang Korinto, Kabanata 9, talatang 8. Magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyong matulungan ang iba. Ngunit kung ikaw ay naanod na sa pagtitiwala sa kayamanan, mga kapatid, kaysa sa Panginoon, para sa kasalukuyan o sa hinaharap na seguridad, ikaw ay sadyang mabibigo. Ang sabi po sa Kabanata 11, talatang 28 ng Aklat ng Kawikaan, mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman. Kung nag-iimbak tayo ng kayamanan dito sa lupa kaysa sa langit, ito po ay mawawala. Lahat ng ito ay mawawala. Binanggit po sa Aklat ni Mateo, Kabanata 6, talatang 11,
Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. Kung ikaw naman ay namumuhay ng sagana, ngunit hindi ka tumutulong, ikaw ay gumagawa pa rin ng kasalanan katulad ng mga tao sa Sodoma. Sa aklat po ni Ezekiel, Kabanata 16, talatang 49, ang kasalanan ng kapatid mong Sodom ay pagmamataas. Siya at ang mga anak niyang babae ay sagana sa pagkain at maunlad ang buhay, pero hindi sila tumutulong sa mahihirap at mga nangangailangan. At kung ikaw ay naghahanap ng kasiyahan sa pera o sa mga bagay na narito sa mundo sa halip na sa Diyos mismo, ikaw ay aahon ng walang kabuluhan. Sabi po sa unang Timoteo, Kabanata 6, talatang 5 hanggang talatang 10, at walang tigil na awayan. Ito ang ugali ng taong baluktot ang pag-iisip at hindi nakakaalam ng katotohanan. Inaakala nila ng kabanalan ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulot sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Mga kapatid, mag-ingat tayo upang hindi tayo malinlang ng mundo. Ang ating mundo ay patuloy na naglalayong ipadama sa atin ang kawalan ng ating kaligayahan. Pangalawa, hindi lumalago ang pagiging kontento kung walang pagyayaman o pagyayabong ng iyong pananampalataya. Kailangan mo itong pagyamanin at panatiliin din. Maaring kontento ka sa Panginoon ngayon, ngunit baka bukas maaari kang matukso sa kasakiman o sa inggit. Ang kasiyahan at kasakiman ay sa loobin na nagsisimula sa iyong isip. Upang pagyamanin ang kasiyahan, kailangan mo itong bantayan. Bantayan ang iyong buhay at patuloy na magsikap sa pagbuo ng pananaw sa mga material na ari-arian, kasama po ang kawalang hanggan na mga pangako ng Diyos na naayon sa banal na kasulatan. Kailangan nating iwasang ikumpara ang ating sarili sa iba. Kilalanin mo na ang Diyos ang may kapangyarihan at may ibang layunin para sa mga iba't ibang tao. Sapagkat nalalaman niya na kung ipagkakatiwala niya sa iyo ang mas maraming pera, maaaring huminto ka sa pagtitiwala. And the result, mapapahamak ang iyong spiritual na buhay. Kaya para malinang at mapanatili ang pagiging kontento, kailangan nating mga kapatid, yumukod araw-araw sa harap ng soberanong Diyos. Magtiwala sa Kanya na ibibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan at pananatilihin ang ating pagiging malakas hanggang sa walang hanggan. Sa aklat po ng Awit, Kabanata 23, ito ay isang larawan ng isang nasisiyahan at kontentong tupa. Kanyang tinatamasa ang probisyon ng isang mabuting pastol. Mga kapatid, dinadalang ko po sa ating Panginoon na inyong pagnilay-nilayan ang talatang ito hanggang sa ito ay maging ating pananaw sa ating buhay sa araw-araw. Sa muli po, paano ba natin pagyayamanin ang kahalagahan ng pagiging kontento sa ating mga buhay? Sabi po uli sa ating mga talata sa Kabanata 13 at talatang 5, iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi at ito po ay sunundan ng isa pang kataga. Masayahan kayo kung ano ang mayroon kayo. Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, dapat siguro ay ating mapagtanto ang ating pagkatao. Mapagtanto ang ating paraan ng pamumuhay, lalo tigit sa lahat sa pag-ibig sa salapi o sa kaperahan, kasakiman, na ipinapakita ng banal na kasulatan bilang isang kakilakilabot na kasalanan. Nais ko rin pong idagdag yung ating pinag-usapan noong nakaraan linggo sa talatang 4 ng Kabanata 13 ng Aklat ng Hebreo, ang patungkol po sa isang bagay na kakilakilabot din ang sexual na immoralidad dahil ito po ay katumbas ng pagiging idolatria. Sa aklat po ng Epeso, Kabanata 5, talatang 5,
Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos, sapagkat ang kasakiman ay katulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa aklat po ng Kolosas, Kabanata 3 at talatang 5, kaya patayin ninyo ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagdanasa at kasakiman na katumbas rin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isa po sa mga taong sinira nito ay si Balaam. Makikita natin sa 2 Pedro, Kabanata 2 at talatang 15. Tinalikuran nila ang tamang daan, kaya sila naligaw. Sinunod nila ang halimbawa ni Balaam na anak ni Beor na pumayag masuhulan sa paggawa ng masama. Sa aklat po ni Joshua, Kabanata 7, talatang 1, kumuha si Akan ng mga bagay na hindi dapat kunin, kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Isa pa pong lingkod ni Eliseo, si Gehazi, sa 2 Hari, Kabanatang 5, talatang 20 hanggang talatang 27, dahil sa ginawa mong ito, malilipat sa iyo ang malubhang sakit sa balat, ninamaan at sa mga lahi mo magpakilanman. Nang umalis si Gehazi, nagkaroon na nga siya ng mapanganib na sakit sa balat at naging kasimputi ng niebe ang kanyang balat. Kung inyo pong maalala, maging ang isang batang mayamang pinuno ay naging malungkot dahil sa kanyang pagtalikod sa mga binanggit ng ating Panginoong Hesus. Sa talata pong 22 ng Kabanata 11, subalit nang marinig yun ng kabataang lalaki ang salitang ito, umalis siyang napakalungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. At nais ko ring idagdag si Judas Iscariote, aklat 1, Kabanata 12, talatang 6. Sinasabi niya ito dahil hindi naman talaga siya may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya ay isang magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng supot ng salapi at kinukupkita niya ito. Kasama rin po sa listahan ang mag-asawang si Ananias at si Sapira. Sa aklat po ng Gawa, Kabanata 5, talatang 3. Kaya tinanong siya ni Pedro, Ananias, bakit mo hinayaang puspusin ni Satanas ang iyong puso? At nagawa mong magsinungaling sa banal na spirito at itago para sa sarili ang bahagi ng pinagbilan ng lupa. Isa pa po ay si Felix sa Gawa, Kabanata 24, talatang 26. Madalas niyang pinapatawag si Apostol Pablo at kinakausap sa pag-asang masusuhulan niya ito. Mga kapatid, binanggit din po ng Panginoong Hesus ang mga alalahanin at kayamanan at ang mga kalayawan sa buhay na ito bilang mga tinik na sumasakal sa salita sa pamumunga. Lucas, Kabanata 8, talatang 14, ang lupang may matinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundong ito. Kaya hindi sila lumago at hindi namunga. Ang Panginoon ay patuloy na nagbabala. Ang sabi niya, mag-ingat at maging maingat laban sa bawat uri ng kasakiman, sapagkat kahit ng isang tao ay may kasaganaan, ang kanyang buhay ay hindi binubuo ng kanyang mga ari-arian. Sa aklat po ni Lucas, Kabanata 12, talatang 15, pagkatapos, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At sa kanya pong pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng talinhaga ng mayamang hangal na nagplanong magtayo ng mas malaking kamalig upang mahawakan ang kanyang mga kayamanan, marahil ay alam niyo po ang naging resulta. Siya ay binawi ng buhay ng gabing iyon. Nakakalungkot man pong sabihin, subalit talaga ata pong ganun tayong mga tao, lalo't wala sa Panginoon. Nag-iipon ng kayamanan para lang sa sarili at hindi kayamanan para sa Diyos. Sa aklat po ni Lucas, Kabanata 12, talatang 21, ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngulit mahirap sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang kasakiman o ang pag-ibig sa pera ay isang mapanganib na damo na patuloy na sumusulpot sa bawat buhay natin. Maari mong hilahin ito isang araw, subalit bumabalik ito sa susunod. Sa katunayan po, hindi mo matatamasa ang kasiyahan ng Diyos maliban kung patuloy kang mag-aalis ng damo ng kasakiman. Ang tanong, papaano po? Narito ang mga ilang paraan para hindi tayo maagaw.
Kilalanin na ang pagmamayari ng Diyos sa lahat ng mayroon ka. Awit, Kabanata 24, talatang 1. Ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Isa pa pong talata sa Bagong Tipan, Unang Korinto, Kabanata 6, talatang 11 hanggang talatang 20. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng Banal na Espiritu? Nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Kung ganon, ang katawan nyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin nyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Maliwanag po sa mga talatang ito na nagpapatunay na ang Diyos ay may-ari at tayo ang kanyang mga tagapamahala o mga katiwala. Dapat lang po na binubunot natin ang mga damo ng kasakiman upang matanggap natin na siya ang may karapatang magmay-ari nito. At kailangan po natin itong pangasiwaan at pangalagaan para po kanino? Para sa atin ba? Hindi po, ito ay para sa ating Diyos. Ngunit sakaling kunin niya ito, itong mga kayamanang ito. Alam niyo po, masakit ang magdanas ng kawalan ng pinansyal, masunugan, manakawan ng mga ari-arian. Ngunit hindi masyadong masakit sakaling iyong banggitin na ang mga nawala sa iyo ay pag-aari ng ating Panginoon. So dapat kilala natin ang may-ari ng lahat ng ating gamit, bagay, ay sa Panginoon. Pangalawa, ilagay mo ang iyong kayamanan kung saan ang nais ng iyong puso. Ito po ay maliwanag na itinuro ng ating Panginoong Hesus sapagkat kung saan naroon ang iyong mga kayamanan, naroon din ang iyong puso. Makikita niyo po yan sa Matthew chapter 6, verse 21. Kung gusto mo ng iyong puso ay sa mga bagay ng sa Diyos, ilagay ang kayamanan doon. Nandiyan ang puso mo dahil doon mo pinupuhunan ang iyong mga kayamanan. Kailangan din nating mabuhay sa liwanag ng kawalang hanggan. Mga kapatid, ang kasakiman ay palaging short-sighted. Nakatutok lang ito sa buhay na ito. Kahit na ikaw ay mayroong 1 bilyong piso, mamamatay pa rin tayo. Nawawala ng halaga ang ating pera at ito'y napupunta lang sa mga tagapagmana natin. Ang ating kayamanan ay hindi isang magandang pagkakataon, bagamat ito po ay isang katiyakan. Iiwan natin ang lahat ng ating kayamanan, maging ating salapi. Wala pong bangko sa langit, kaya hindi mo ito madadala. Mabuti kung kayamanan sa langit ang iyong naipundar. Ikaapat, gawin nating layunin na magbigay ng higit pa at hindi makaipon ng higit pa. Alam niyo po, ang pagbibigay ay panlaban ng Diyos para sa lason ng kasakiman. Ngunit kapag nakakuha tayo ng maraming pera, eto na naman tayo, lahat ay matutokso ng gastusin ito o itago para sa ating sarili. Tandaan po natin na ang ating Panginoon, kayang-kaya niyang magpadala sa atin ng anumang bagay na kailangan natin upang tayo ay tulungan at makakuha tayo ng ilang bagay na maaari din naman tayong maging komportable sa ating buhay. Now, bilang siya na isang mapagmahal na ama, hindi niya ipinagkakait sa kanyang mga anak ang mabubuting bagay. Sa katunayan, baka mas marami pa siyang ipadala sa iyo upang maihatid mo ang pagsulong ng kanyang mga layunin. Kung ipapalagay mo na ang lahat ng ito ay gagastusin para sa iyong sarili, maaring mali ang iyong naging paggamit. Tandaan po natin ang konteksto at isang panawagan para sa pagbibigay ay isinulat ni Apostol Pablo sa talatang 8 at kabanatang 9 ng kanyang aklat sa 2 Korinto. Magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ang iba. So ang pagbibigay ay paraan ng Diyos upang bunutin ang mga damo ng kasakiman. Kaya nararapat lang po na ating pagyamanin upang tayo magpatuloy na hindi mahila nitong mga damo ng kasakiman. Sa pagpapatuloy po, ano ba ang dapat nating maging motibo para tayo po ay maging kontento? Sabi po sa talatang 6 ng Hebreo Kabanata 13, kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao?
Maaari po ang mga katagang ito ay buhat sa lumang tipan kung saan inadapt o kinuha ng may akda ng aklat ng Hebreo. Sa aklat po ng Deuteronomio, Kabanata 31, talatang 6, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Gayun din po sa aklat ni Joshua, chapter 1, verse 5, walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moses, hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Sa unang Kronika, Kabanata 28 at talatang 20, sinabi ni David sa anak niyang si Solomon, magpakatatag ka at magpakatapang. Simulan mo na ang pagpapagawa. Huwag kang matakot o manlupaypay, dahil ang Panginoong Diyos ang aking kasama. Hindi kanya iiwan o pababayaan hanggang sa matapos ang lahat ng gawain sa templo ng Panginoon. Gayun din po sa aklat ni Isaiah, Kabanata 41, talatang 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Marahil po ay pinagsama-sama ng may akda ng aklat ng Hebreo ang mga talatang ito upang mabuod niya ang kanyang mensahe o ang kanyang paksa. Ang mga talata pong ito ay madaling mapalawak, ngunit tandaan po natin na ang kasiyahan ay dumarating sa pamamagitan ng pagbuo ng isang buhay na Diyos mismo, maging sa kanyang mga pangako at hindi sa isang bagay na mga ninanais lang natin. At kung ating ginagamit lang ang Panginoong Diyos upang makuha natin ang ating mga gusto, kailanman ay hindi tayo makukontento. Sapagkat ang lahat ng bagay dito sa daigdig, kailanman ay hindi maaring magpasaya sa ating mga puso. Sapagkat tangi ang Diyos lamang ang maaring magpasaya ng ating mga puso. Now, by way of contrast mga kapatid, makikita natin sa awit 73 na ang salmista ay nagkaroon ng pagkakataon na mainggit sa kaunlaran ng mga nakapalibot sa kanyang masasamang tao. Ngunit hindi naglaon, dumating din sa kanyang punto na kanyang isinaalang-alang ang mga bagay na walang hanggan sa halip ng mga bagay ng mga pansamantala. Marahil ay natauhan siya. Ito po ang kulang minsan sa atin, masyado tayong bulag sa mga pandaraya ng ating daigdig. Ito po ang napagtanto ng Haring David na hahatulan ng Diyos ang lahat ng taong masasama. Pagkatapos ay sinabi niya, sa talatang 73, talatang 25 hanggang talatang 26, walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang, at walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Mga kapatid, ang mga pangakong ito ay hindi salita ng isang lalaking fickle-minded, na maaring manghulugang mabuti ngunit madalas ay nabibigo. Ito po ay mga pangako na galing sa buhay na Diyos, nagsasalita sa atin at kailanman hindi maaring mabigo. Siyang nagbigay ng katiyakan na walang mga pangyayari, kailanman o saan man, kung saan pinabayaan niya ang kanyang mga anak. Kahit na nga po ang mga banal ay dumaan sa mga kakilakilabot na pag-uusik o pagkamatay, kasama niya ang mga ito at ginagamit ang paglilitis upang dalhin sila sa kawalang hanggan. At ang realidad ng katotohanan ito ay siyang magbibigay daan sa atin upang tayo maging kontento sa lahat ng mga kalagayan. Ang ating pera, kalusugan o ating mga mahal sa buhay maaring mawala, ngunit ang Diyos mismo ay mananatili. Ang pagkakaroon ng Diyos ay ang lahat ng kailangan natin para tayo sa ating buhay ay maging kontento. Ang may akda po ng aklat ng Hebreo ay patuloy ang paghimok sa mga mananampalataya noon upang ang kanilang kinatatakutang pag-uusig at pagkakamkam ng kanilang mga ari-arian ay hindi makaapekto sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, kung ang Diyos ang iyong kasama, ano nga naman ang magagawa ng tao? Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, kasama na rin po ako. Nagkaroon na ba ng pagkakataon ang ating buhay simula nang makakilala tayo sa ating Panginoon? Nagkulang ba ang Diyos sa pagbibigay ng ating mga pangangailangan?
na kailangan natin kumayod dahil hindi sapat ang binibigay ng Diyos? Kung kaya't inisip nyo na higit ninyong minahal ang pera kaysa sa Diyos, o hindi tayo nasisiyahan o kontento sa kung anong binigay o biyaya ng Diyos sa atin, sadyang tunay na mahirap ang ating buhay at ang ating kalagayan. Tayo ay nakakaranas ng paghihirap, maging pag-usig na minsan ay humahantong pa sa kamatayan. Ngunit kahit kailan, hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man. Ang ating Diyos ay handang tumulong sa atin. Magpatuloy po tayo sa pagtitiwala at ating pagyamanin ang pagiging kontento sa pamamagitan ng mga paalalang ito. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos na Kanyang ipinakita noon. Ituon natin ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban sa ngayon. Tayo tumingin sa Kanyang mga pangako sa hinaharap. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong gabay at pagtuturo. Patnubayan niyo po kami sa aming mga buhay, Panginoon. Layo niyo kami sa mga tukso ng kasakiman at mga inggit. Nawa ang iyong salita ay tumimo sa aming puso. Magpatuloy kami sa paglilingkod at aming tamasahin ang iyong biyaya na ang aming puso ay kontento. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, itong aming panalangin. Amen. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more forever now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my Shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price gift has been paid. For Jesus led and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold.
we have